Isa sa pinakamahirap at masakit na pagdadaanan natin sa journey natin, sa faith natin, sa journey natin with God, is may mga taong against sa atin. May mga maririnig tayong sasabihin against sa atin. Hindi natin sila may iwasan at hindi natin yon may iwasan dahil hindi nagme-make sense sa kanila kung paano natin pinuput into action yung faith natin kay God out of our love for Him. Why it's not making any sense sa ibang tao yung act of faith natin towards God. Once na hindi nagme-make sense sa isang tao yung isang bagay, marami ang masasabi. Ngayon, bakit maraming masasabi sa atin? Dahil hindi nagme-make sense sa kanila yung act of faith natin kay God. Kasi we are aware na ang act of faith, most of the time, hindi siya normal. Hindi siya practical at hindi siya usual. Hindi siya usual sa nakikita ng tao, hindi siya normal sa nakasanayan ng tao, at hindi siya practical na paraan para sa ibang tao. Pero kasi kapag sinabi sa atin ni God na do it, wala tayong choice but to obey. Ngayon, para sa mga hindi nag-o-obey, aware ka sa sarili mo na you are heading the wrong path away from God. Kaya dahil opposite sa tingin ng ibang tao, ng mundo, ng culture, yung ginagawa natin as an act of obedience natin sa ating Diyos, minamak tuloy nila tayo. Kaya kinakaayawan nila tayo. Kaya sinabi sa 1 Corinthians 2:16, "But we understand these things for we have the mind of Christ." Sa verse 14, "But people who are not spiritual cannot receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them, and they cannot understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means." Kaya kahit anong paliwanag natin, hindi talaga nila maiintindihan, hindi magme-make sense sa kanila at hindi nila tatanggapin yung act of faith natin dahil nag-ooperate tayo in spirit matter. Dahil wala sa kanilang spirit ni God, hindi nila maiintindihan yun. At may isang babae sa Bible ang nakaranas din na pagsalitaan siya ng hindi maganda because of her act of faith towards Jesus. At makikita natin siya sa Matthew 26, verse 7. While Jesus was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and poured it out over his head. The disciples were indignant when they saw this. "What a waste," they said. "It could have been sold for a high price and the money given to the poor." Nabasa natin sa story na mismong mga disciples pa talaga ni Jesus yung sumaway dun sa babae, dun sa act of faith niya towards Jesus. Imbis na yung mga unbelievers sana, yung mga hindi accepted si Jesus, yung mga hindi pa nakikita yung mga miracles na nagawa ni Jesus, yung sumaway, hindi, mismo mga disciples pa. Imbis na itong mga disciples sana, yung unang makaintindi at mag-act ng kindness towards that woman because of her act of faith, sila pa yung unang-unang nag-mock, nag-hate doon sa babae. And sad to say, that's the reality. Madalas, tayo pang mga Kristiyano talaga yung may nasasabi sa isa't isa dahil sa act of faith natin towards God. Kaya let's be mindful Christians. We who claim that we love Jesus. Be careful, baka kasi hindi na tayo aware na tayo na pala, mismong sarili na pala natin, yung hindi na gets yung ways ni God. Kaya we think less of other Christians na nakikita natin na inuuna yung kalooban ni Lord, na pinagtatawanan natin kasi bakit sa lahat na lang ng gagawin, bakit kailangan pang ihingi ng confirmations kay Lord. Check your heart. Kasi baka ikaw na maraming nasasabi sa kapwa Kristiyano mo, ikaw na pala yung nagka-cancel sa Lord sa buhay mo. Balik tayo sa story. What Jesus did, He defended the woman. Kung relate ka sa babae dito sa story na willing isuko lahat kay Lord, willing ibigay lahat kay Jesus, kahit gaano pa kahalaga yung bagay na yun, kahit yun na lang yung meron ka nang walang panghihinayang. At dahil hindi maintindihan ng ibang tao yung reasons behind your act of faith, dahil dyan, minamak ka, pinagsasalitaan ka ng kung ano-ano, pinaparatangan ka ng kung ano-ano, to the point tuloy na napapaisip ka na kung tama pa ba yung ginagawa mo kasi lagi ka na lang namamali ng ibang tao. At to the point na nasasaktan ka na. Take heart, be encouraged, because you are definitely in the right path where God is leading you. Ito yung sinasabi ni Jesus sa'yo ngayon. He is defending you. He will defend you from those people who wronged you,
Dahil sa inuuna mo lang naman yung kalooban niya sa buhay mo. At bakit ganun na lang kasi yung act of faith nitong babae na binuhos lang niya kay Jesus yung mamahaling pabango niya. Hindi lang yun basta mamahalin. Ang sabi sa Bible, katumbas yun ng sahod for a year. Kasi naranasan ng babae kay Jesus. Naranas ni Jesus dito sa babaeng to yung pinagkakait sa kanyang acceptance, yung pinagkakait sa kanyang love, yung pinagkakait sa kanyang security and worth. Kaya ganun na lang niya ibigay lahat dahil wala nang halaga para sa kanya ang lahat, kundi si Jesus na lang. At katulad ng babae sa kwento, kaya ganun mo na lang din ibigay lahat sa Lord, ibuhos lahat sa Lord. Kaya ganun ka na lang willingly ibigay sa Lord even the very last possession you have. Ni ultimo, sarili mo na lang yung meron ka, binibigay mo, binubuhos mo sa Lord by being obedient to Him. Kasi naranasan mo yung pagmamahal sa Lord na pinagkakait sa'yo. Yung acceptance, yung assurance, yung worth, yung identity, yung purpose. Kay Lord mo lahat yun nakuha. Kaya ganun ka na lang din, kagiyang nagiyang na ibuhos lahat yung pagsunod mo sa Lord. At para sa'yo, at para din sa akin, ayun na yung pinakagusto kong game. Yung love, yung peace, yung worth, yung identity, yung purpose, yung meaning ng buhay ko na nanggagaling kay Lord. Kaya ganun na lang ako kawiling na isuko lahat sa Lord. Dahil finally, kay Jesus natin naranasan yung kulang, yung nawawala sa buhay natin. John 16:33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world. Lahat ng hindi maganda at masasakit na nararanasan natin sa journey natin sa faith natin, lahat yan naranasan ni Jesus. At isang bagay lang ang ginawa niya kaya niya na-overcome. Nag-focus lang siya sa kalooban ng kanyang ama. Focus lang siya sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. Ngayon, for us to overcome all of this, imbis na ma-discourage tayo, imbis na panghinatay ng loob, imbis na hindi na tayo tumuloy, mas tindihan natin yung focus natin sa kung ano yung pinapagawa sa atin ni Lord ngayon. Kasi He who began a good work in us, He will continue it hanggang sa dumating siya. So you will overcome that, and I will overcome mine, because Jesus overcame it all. God bless us all. God is healing our heart.